Okay, so sa video to, explain ko sa inyo kung paano mag-solve ng quadratic equation. So, madali lang to. Kung titingnan nyo, nakasulat dito, solving quadratic equations through A, B, C, and D. So, may apat kasing way mag-solve ng quadratic equation. Pero sa video to, ito munang letter A yung gagawin natin. So, balit apat na video to. So, sa susunod na video na tong B, C, at D. Okay, so ngayon, we will solve quadratic equations by through extracting square roots. So, madali lang to. Parang mabilis ang review lang. Halimbawa, 25. Pagka sinabing square root, ganyang symbol yon. So, ang square root ng 25, ang square root, ano yung number na pag pinag-times sa sarili niya, ang sagot 25. So, 5 yun. Kasi 5 times 5, 25. So, 5 yung square root. Pero, sinusulat siya as positive or negative. May plus and minus sa unahan. So, kasi, ang square root laging positive or negative. So, kabisaduhin niyo lahat ng square root ng perfect square. So, square root ng 1, ng 4, ng 9, ng 16, ng 25. Basta, kabisaduhin niyo yun hanggang 100. Pagkakabisado nyo na yun, masasolve, madali na tong quadratic equation. So, may mga step para masolve siya. Sobrang dali lang niya. So, steps to solve quadratic equations through extracting square roots. So, tatlo lang siya. Una, divide both sides if possible. Pangalawa, square root both sides. And then, number 3, solve for x. So, makikita nyo yan kung paano gawin yung tatlong step na yan. Isa-solve natin itong 1 to 10. Actually, hindi laging ginagamit ang tatlong step pag lang may hirap yung given. Basta makikita nyo kung paano. So, itong una, x squared equals 36. So, para ma-solve tong quadratic equation na to, yan, ganito lang siya. X squared is equal to 36. Una, divide both sides if possible. Kaya nakalagay if possible. Ito, if possible. Kasi, i-divide both sides lang natin pag may number sa unahan ni x. Halimbawa, may 3 dito. I-divide natin both sides by 3. Yun yung step number 1. Dahil wala namang number sa unahan ni x squared, skip na yung step number 1. So, step number 2 is square root both sides. Lalagyan natin both sides ng square root. So, yung pag nag-square root ka ng may naka-squared, mabubura lang yung squared niya. So, ang square root ng x squared, x lang yan. Parang binura mo lang yung squared na yan. Yun lang yun ibig nung sabihin. So, ibig sabihin, yung x squared, magiging x na lang. Then, equals, ano yung square root ng 36? 6. So, ito na yung sagot. Ganun lang siya kadali. So, number 2, w squared minus 49. So, w squared minus 49 equals 0. So, nakalimutan ko ilagay dito sa step. Kailangan i-transpose sa left side, sa right side yung mga constant. So, itong w squared minus 49, yung negative 49, lilipat natin sa kabilang side. Pag nilipat natin yun, magiging w squared equals positive 49. Magbabago siya ng sign. Yun. So, wala na naman na tayong i-divide both sides kasi walang number sa una ni w. So, diretso tayo square both sides. So, pag ginawa natin yun, yung w, makakancel lang yung square niya. So, w lang siya. Equals, square root ng 49 is 7. Yun. So, next, number 3. Y squared minus 5. Y squared minus 5 equals 0. So, again, yung negative 5, kailangan natin i-transpose sa right side. So, magiging y squared is equal to positive 5. Then, square natin both sides. Hindi naman tayo magdi-divide kasi wala naman number sa unahan ni y squared. So, squared both sides. Si y squared magiging y na lang. Tapos, si square root of 5. Walang square root ng 5. Hindi na rin siya pwedeng i-divide pa. So, yun na yung sagot. Square root of 5. Pwede nang consider na sagot na yan. Y is equal to square root of 5. Okay, so number 4. T squared equals 50. So, t squared equals 50. So, hindi na tayo magta-transpose kasi nandun na yung 50 sa right side. Hindi na rin tayo magdi-divide both sides kasi wala naman number sa unahan ni t. Diretso tayo square root both sides. So, si t squared, magiging t na lang, equals
square root ng 50. So, kung iisipin nyo, wala namang perfect square ang 50. Pero ang gagawin nyo, ipa-factor nyo yung 50 in a way na merong perfect square. So, ano nga ba yung mga perfect square? Diba? Ang mga perfect square, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. So, yung 10 yan. So, itong 50, ipa-factor nyo. Pero dapat, yung isa sa factor ay nandito sa 10 to. So, yung 50, pag pinactor mo yan, pwede siyang maging 25 times 2. Diba 25 times 2 is equal to 50. So, itong t is equal to square root of 50. T is equal to square root ng, imbis na 50, gagawin yung 25 times 2. Parang hinati nyo yung 50. Ginawa nyo yung 25 times 2. Then, pag nahati nyo na, saka tayo lalagyan natin t is equal to, ayan, 25 times 2, diba? Parang mangyayari kasi nan, magiging ganito. Square root of 25, wait lang, ang pangit ng sulat. Ang mangyayari kasi nan, diba? 25 times 2, parang yung mahihiwalay sila. Square root of 25 times square root of 2. Nag-split sila sa dalawa. Ngayon, kung titignan nyo mabuti, yung square root of 25, meron yan. Ang square root of 25 is 5. So, 5 ang sagot. May square root ba ang 2? Wala. So, ididikit mo lang siya dun. Yun na yung sagot. T is equal to 5 square root of 2. So, ulitin ko lang. So, T is equal to square root of 50. Walang perfect square ang 50, pero pwede siyang i-factor para magkaroon ng perfect square. Kasi ang factor ni 50, 25 times 2. So, ayan, ginawa natin 25 times 2. In-split natin sa dalawa, square root of 25, tsaka square root of 2. Then, yung 25, square root 1 is 5. Ayun. Tapos yung square root of 2, didikit mo lang. Yun na. So, ayan yung number 4. Number 5. So, dito ko lalagay. R squared minus 100 equals 0. So, transpose yung 100 sa kabila, making R squared equals positive 100 na. Then, square root both sides. Yung R squared making R na lang. Tapos, square root of 100 is 10. So, ito yung sagot sa number 5. Okay, so, bababa ko lang dito. Solve natin tong 6, 7, 8, 9, 10. So, number 6, ladyan ko na number. Para hindi nakakalito. X minus 9 squared equals 64. So, paano kapag ganito na? So, wag kayong magpapalito. Same lang din yan. Una, check nyo if pwede tayo mag-divide. So, kapag may parenthesis na, ito yung titignan nyo yung nasa unahan ng parenthesis. May number ba? Wala. So, dahil walang number dyan, hindi tayo mag-divide both sides. Skip pa rin tong step number 1. So, dahil walang number dyan, hindi tayo mag-divide both sides. Diretso tayo, square root both sides. Pag mag-i-square root kayo, tapos may parenthesis na ganyan, buo. Isang buo, isang diretsyong ganun. And then, pati itong 64. Okay. Pagka mag-i-square root tayo ng may parenthesis, tapos may squared na ganito, ang mangyayari, buburin nyo lang yung parenthesis, pati yung squared. So, ang square root ng x minus 9 is squared. X minus 9 lang. Kumbaga, binura mo lang to. Yun. Pagka may parenthesis ka, tapos may squared, tapos in-square root mo, kukopyahin nyo lang kung ano yung nasa loob. As is. So, huwag kayong magpaparito. Hindi yan mahirap. Ganun lang ginagawa doon. Ayan, sinulat ko ulit. So, yung x minus 9 na nasa loob, kinopya ko lang dito. Equals 64. Ano yung square root ng 64? 8. So, 8 ang square root ng 64. Ayusin ko lang ang sulat. Yun. So, x minus 9 is equals 8. Then, itong negative 9, lilipat ko sa kabilang side. Kasi nga, kailangan natin isolve yung x. Step number 3 is solve for x. So, itong x minus 9 equals 8. Transpose natin sa kabila, making x equals 8 plus 9. Making positive siya. And then, ang sagot yan, 17. Ganun lang siya kadali. So, number 7 tayo. Number 7, 2, tapos quantity x minus 5 squared equals 32. So, 2, quantity x minus 5
squared equals 32. Yan. So dito, kung titignan nyo, may parenthesis ka, may squared, tapos may number sa unahan. So dahil may number sa unahan, magdi-divide both sides muna tayo by 2. Kung ano yung number sa unahan, ito, yung 2. Divide both sides. So, yung 2, cancel yan dito. Pero dito sa kabila, 32 divide 2, magiging 16. So, ang updated na given, x minus 5 is squared equals 16. Then, tapos na yung step number 1. Ang step number 2 is square root natin both sides. So, again, pag nag-i-square root na may parenthesis, as is, kopyahin lang yung nasa loob, x minus 5 equals square root of 16. So, balik tayo sa taas. Meron ba square root ng 16? Meron, which is 4. Then, last is solve for x. So, itong negative 5 transpose sa kabila. May positive 5. So, pag pinalas siya sa 4 is magiging 9. Yung negative 5 nilipat sa kabila, edi magiging positive 5. Pagka pinag-plus sa 4, edi 9. So, ganun lang siya kadali, 7. So, next, number 8, dito ko lalagay. Same process lang din yan. 3, tapos 4x minus 1 squared, then minus 1 equals 11. Same process lang yan. Okay, so, pagka may ganito, pag may gantong minus 1 o kaya plus, basta may plus or minus na sumobra, ang una nyo gagawin, itatranspose nyo muna yan to the right side. So, itong minus 1 na to, transpose mo muna. Yun yung unang step dyan. So, 3, 4x minus 1 squared equals, pag transpose yan, magiging positive. So, magiging plus 1 yan, edi magiging 12 tong kapila. Yun yung unang yung gagawin. Basta may term dito, after nung parenthesis, itatranspose muna. Yun. So, na-transpose na natin. Ang next na gagawin, since may number sa unahan ng parenthesis, divide both sides by 3. Edi cancel yung 3 doon. Tapos itong 12 divide 3 is 4. Magiging 4 na lang to. So, kopyahin ulit natin sa baba as is. 4x minus 1 squared x, x to equals 4. Then, again, step number 2, square root both sides. So, again, pag nag-i-square root, kopyahin nyo lang yung nasa loob, 4x minus 1. Ano yung square root ng 4? 2. So, ayun, 4x minus 1 equals 2. Now, last step, solve for x. Itong negative 1, lipat sa kabila, magiging positive 1, edi magiging 3. So, dito 4x na lang matitira. Then, kapag kaganyan na may number sa unahan ni x, edi divide ulit both sides. So, yung 4 mawawala, ang matitira, x is equal to, hindi naman to pwedeng i-simplify, 3/4, edi 3/4. Ang sagot, yun na yun. Ganun lang. So, number 9. 2x minus 3 squared is equal to 18. Okay, so mabilisan na lang para less than 15 minutes lang yung video. So, square root both sides. Kasi wala naman i-divide wala naman number sa unahan ng parenthesis. So, itong 2x minus 3, kopyahin ko lang as is. Itong 18, walang perfect square ang 18, pero yung 18 may factor yan, which is 9 and 2. Yung 9 may perfect square, so pwede ko yung, ayan, ulitin ko nga. Yung 18 walang perfect square, pero pag pinactor mo yung 18, ang sagot doon 9 tsaka 2. 9 times 2 is equal to 18. Yung 9 may perfect square yan, and sinunod ko sa taas, which is 3. 3 yung square root ng 9. So, ang square root ng 9 is 3. Ang square root of 2 is wala na. So, didikit ko na dito. Square root of 2. Yun. Then, solve for x. So, itong 2x minus 3. Itong negative 3, lilipat ko sa kabilang side. Magiging plus 3. So, yung negative 3 dito, mabubura na. Kaya, ang updated na sagot, 2x is equal to 3 square root of 2 plus 3. Okay. Bakit hindi siya pinilas? Dapat mo magiging 6. Hindi yun ipagpa-plus. Pagka may ganito ka, may number tapos may square root pa, tapos may number ka lang, bawal siya pagsamahin. Bawal siya pag-addin or pag-minusin. Literal na pagdidikitin mo lang siya ng ganyan.
Okay, so basta may number ka, tas may radical, may square root. Tapos may plus or minus, tas number lang, bawal siya pagsamahin. Pero, kung itong 3 na to, may square root of 2 din, pwede silang pagsamahin. Ang sagot dyan, 6 square root of 2. Pero dahil wala, hindi siya pag-addin. Okay, so last na. May 2 sa unahan ni x. So, i-divide both sides by 2. Cancel yung 2 na yan. Ito, both sides, ibig sabihin, buo. So, ang final answer, x is equal to 3 square root of 2 plus 3 all over 2. Hindi na natin yan si-simplify. Yan na yung sagot. Okay, so number 10, last number. 2 tapos 5x plus 2 squared equals 64. 2, 5x plus 2 squared is equal to 64. So, ulit, tignan ko ulit kung tama. Okay, so again, may number sa unahan, so di-divide ko muna both sides by 2. Si 64, may giging 32 na lang. So, si 2 sa unahan, mawawala na. So, ang given, 5x plus 2 squared equals 32. Then, square root both sides. So, again, kopyahin lang nasa loob, 5x plus 2. Yung square root of 32, walang square root ang 32. Pero pwede siya i-factor. 32 is 16 times 2. Yung 16, may perfect square yan. Which is 4. So, lalagay ko dito. Yung square root of 2, wala na. So, dudugtong ko lang siya dito sa gilid. 4 square root of 2. Okay, so 5x plus 2 equals 4 square root of 2. Etong plus 2, lipat ko sa kabila, magiging negative 2 yan dito. So, burahin ko na siya dito. So, ang updated na given, 5x is equal to 4 square root of 2 minus 2. Again, hindi siya ipagmaminus ha, kasi nga may radical to, ito wala. Bawal yung pagsamahin. Then, para mawala tong 5, i-divide natin both sides by 5. Buong fraction by 5. So, buburahin ko na lang, hindi ko na i-rewrite. Wala na yung 5 dun eh, kasi diba dinivide natin. 5 divide 5 is 1. So, ito na yung final answer. So, yun lang. Etong mga mahirap lang given na to sa dulo yung nakakalito. Pero yung mga simpleng given natin. So, i-rewatch nyo na lang ulit para magets. So, yun lang. Sa susunod na video tong mga tatlo pang natitira. So, yun lang. Salamat.